oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Rosaldita Harantilla, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kong bana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong giinom, hantod na, nawala rin yun nakapadayon ang goiter sa akong liog. Wala na ibukol man. Wala na. Wala na jud, wala na ko'y pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga, salamat. The original Koi Herbal Capsule. That portion was brought to you by Baygon Katol, Subok sa Bisa. Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka. This newscast is brought to you by San Miguel Flavored Beer. Make life refreshingly sweet. Drink responsibly. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na nga akong goiter. Biotrop Herbal Capsules. Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian. Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit. Biotrop Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na nga akong goiter. Biotrop Herbal Capsules. Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian. Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit. Biotrop Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement. Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotrop Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Express love naturally gamit ang honeymoon tea. Aduna kini natural nga herbal nga makatabang aron mapagawas ug mapadayag nimo ang imong gugmas sa natural nga paagi. Bukaw ni ini ang kainit sa imong pagbati ug sa matag gabi na ay honeymoon perme. Ang honeymoon herbal tea mapalit sa mga suking butika sa kantidad nga 90 pesos per sachet SRP. Makita kini sa Mercury Drugstore, Watson's, South Star, GGP, Generica ug uban pang butika. This newscast is brought to you by Skillan. Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skillan. Mas mutalab para sa agay, hiyang pa sa heart ug sa bulsa. Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog. Nakoy sis diri sa liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og Sed Panyawan capsule. Ni gamay jud siya dayon dili wala na siya kirot. Na akong gikaingon kay naa jud siya effect. Epektibo jud ang Sed Panyawan capsule. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50. Basta bukol-bukol, ised Panyawan Plus mo na. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated. Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. As in, dako yung tabang Sed Panyawan coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June. Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Liman Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga @DarGovPH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod kaninyo sa Department of Agrarian Reform. Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Ermac. So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before? Karon minus na. So, wala na ngayon? Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba, naalim na. Meron po kayong sugat sa paa. Nakasuway na ko ba, nakapalit na ko life extension, bitre. Mo bita to, yadto ko sa hospital, papuliong ko sa doktor, kay putlon magid akong tiil. Dili lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya ko nga na ang life extension, bitre. Kay bubi nakakuan ako. Oh, pag December, tik naman New Year. Daghan kayong hatag na ako diri mga makaon, kay dili na ko ka New Year ba, dili na ko kaabot sa 24. Okay kayong bang life extension, sir. Tumpayan na itong kinabuhi. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tablia. Sa kaumot og kalami, walay mudili, sa Don Pepe nga tablia, kini mao'y paborito. Mag Don Pepe. Don Pepe Tablia, sarap ni bay. Kung makatilaw ka, magpangita ka. Pagbasa sa 10 kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan nyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At tabang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin.
Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni Numan. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni Numan sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.